Mabilis lumipas ang mga araw, pero hindi na bumalik ang dating sigla ni Alex. Tahimik lang siya sa trabaho, ginagawa ang lahat ng utos, pero wala na ang ngiti, wala na ang mga biruan. At si Kara, hindi niya alam kung bakit, pero parang may kulang. Hindi siya sanay na walang Alex na nag-aalok ng kape. Hindi siya sanay na walang Alex na nakangiti sa kanya, pero pinipigilan niya ang sarili. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Nasa loob si Kara ng opisina, nakatingin sa salamin. Kita niya si Alex na lumabas ng building. Wala itong payong, basang-basa. Pinagmamasdan niya ito habang tumatakbo sa kalsada. Biglang kumabog ang dibdib ni Kara. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang bumaba ng elevator. Paglabas niya sa lobby, tumakbo siya sa ulan. Basang-basa rin siya. "Alex!" Sigaw niya. Napalingon si Alex. Gulat. "Ma'am?" Nanginginig sa lamig. Basang-basa rin. "Ang tigas ng ulo mo." Sigaw ni Kara. Huminga si Alex ang malalim. Nanginginig ang boses. "Ma'am, mahal ko po kayo." Parang nabingi si Kara. Hindi siya makagalaw. "Alam ko po na ayaw niyo sa love, na hindi kayo naniniwala. Pero ako, naniniwala. Kahit nasaktan ako, kahit hindi niyo ako mahalin." Tumulo ang luha ni Alex na nahahalo sa ulan. "Alex." Mahina ang boses ni Kara. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ang tanga mo." Ngumiti si Alex. Nanginginig pa rin. "Okay lang po. Para sa inyo." Hinawakan ni Kara ang magkabilang pisngi ni Alex. Malamig ang palad niya, pero mainit ang hawak. Unti-unti siyang yumuko. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang mahaba, basang-basang halik sa gitna ng ulan. Hindi nagmamadali, hindi mapangahas, pero puno ng emosyon. Sa gitna ng ulan, bumigay ang matigas na pader na itinayo ni Kara. Sa halik na iyon, pinakawalan niya ang takot. At si Alex, parang sinasabi ng mga halik niya, "Hindi kita iiwan." Pagputol ng halik, magkalapit pa rin ang noo nila. Hinihingal, basang-basa. "Mahal din kita." Bulong ni Kara. Nagulat si Alex. Tumulo ang luha niya. Napangiti siya. Nanginginig. "Mahal ko po kayo." Ulit niya. "Mahal kita." Sagot ni Kara. Mas malinaw. Mas matatag. Naglakad sila pa uwi. Magkahawak kamay. Basang-basa pa rin. Pagdating sa kondo ni Kara, binuksan niya ang pinto. "Pumasok ka." Utos niya, pero mahinahon. Tahimik na sumunod si Alex. Pinagmamasdan niya ang loob. Malinis, pero malamig ang itsura. Parang walang buhay. "Magpalit ka," sabi ni Kara, sabay abot ng malambot na oversized shirt. Kinuha iyon ni Alex. Nagpalit sila sa magkahiwalay na kwarto. Paglabas ni Alex, nakasuot na siya ng maluwag na shirt ni Kara. Ang liit niyang tingnan, parang bata, pero ang ganda niya. Napatingin si Kara. "You're beautiful." Mahina pero malinaw. Namula si Alex. Lumapit. "Pwede po ba kitang yakapin?" Tanong niya. Nanginginig ang boses. Tumango si Kara. Niyakap siya ni Alex ng mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Ang yakap na iyon, parang nagpapatawad. Parang nagsasabing, ligtas na sila pareho. Bumaba ang ulo ni Kara. Hinalikan si Alex. Mas mahinahon. Mas masuyo. Hindi ito halik ng pagnanasa lang. Halik ito ng taong handa ng magmahal muli. Si Alex naman, hindi na napigilan ang emosyon. Gumanti siya ng halik. Mas matagal, mas malambot. Habang naghahalikan sila, dahan-dahan silang bumagsak sa kama. Nasa ibabaw si Kara. Pinagmamasdan niya si Alex. "Sigurado ka ba?" Mahina niyang tanong. "Opo." Bulong ni Alex.
Hinalikan siya muli ni Kara. Walang pagmamadali. Maririnig ang mahihinang halakhak at mahihinang ungol. Mga yakap, mga haplos, pero damang-dama ang init. Sa huli, magkadikit silang nakahiga, magkayakap, magkahalikan pa rin. Sa ilalim ng malamig na aircon at makapal na kumot, nag-init ang dalawang pusong, matagal nang nagyayelo. Walang ibang naririnig, kundi ang mahina nilang tawa at mga bulong na mahal kita. At sa gabing iyon, tuluyan nilang pinakawalan ang takot. Tuluyan silang pumigay sa nararamdaman. Hindi na ito bawal, hindi na ito imposible. Pag-ibig na totoo. Lumipas ang magdamag na magkayakap. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakatulog si Kara na may ngiti sa labi at si Alex, nakasandal ang ulo sa dibdib ni Kara, mahimbing ang tulog. Pagdilat ng mata ni Kara, una niyang nakita ang mukha ni Alex. Mahina siyang huminga, pilit pinipigilan ang ngiti. Hinapos niya ang buhok ni Alex. Nagising ito at dumilat, parang batang antok na antok. Good morning po. Mahina at paos na boses ni Alex. Napangiti si Kara. Good morning. Umangat si Alex at hinlikan siya sa pisngi. Natawa si Kara. Ang kulit mo. Ngumiti si Alex. Alam ko. Ang tigas ng ulo mo. Dagdag ni Kara, pero hindi nagalit ang tono. Para sa inyo, sagot ni Alex, sa bangiti ng ubod ng tamis. Nagkatitigan sila ng matagal, at doon na nila muling napatunayan ang nararamdaman. Isa pang mahaba at malambot na halik. Sa liwanag ng umaga, wala na silang tinatago. Wala nang kinakatakutan. Wala nang pader. Ang dati nilang mga sugat, parang unti-unting naghihilom. Nasa kitchen sila ni Kara. Si Alex ay nakaupo sa counter. Nakashirt pa rin ni Kara. Nagkakape si Kara habang si Alex ay humihigop ng Milo. Hindi kita palalayasin. Biglang sabi ni Kara. Nagulat si Alex. Ha? Napangiti si Kara. Kung gusto mo, dito ka na. Namula si Alex. Talaga po? Tumango si Kara. Oo. Kinabukasan, sabay silang pumasok sa opisina. Magkahawak kamay sa parking. Pero pagdating sa lobby, bumitaw si Kara. Professional tayo dito. Seryoso niyang sabi. Umarte si Alex na formal. Opo, ma'am. Pag-akyat nila sa office, tahimik ang lahat. Nakatingin ang mga empleyado sa kanila. Si Kara, diretso lang sa paglalakad. Pero napansin ng lahat nang ngumiti si Alex at may lihim ding ngiti sa sulok ng labi ni Kara. Sa isang team meeting, nakaupo ang lahat. Tahimik si Kara. Biglang tumingin kay Alex. Alex, tawag niya. Po, ma'am. Huminga siya ng malalim. Can you sit beside me? Nagulat ang lahat. Umupo si Alex sa tabi niya. Nahihiya. Lahat ng empleyado nakatingin. Hindi na kinaya ni Kara. Inabot niya ang kamay ni Alex sa ilalim ng mesa. Nagkatinginan sila. At sa unang pagkakataon, sa harap ng lahat, ngumiti si Kara ng totoong ngiti. Walang sinabi si Kara. Wala ring paliwanag. Pero sapat ng isang simpleng ngiti at hawak kamay para maintindihan ng lahat. Grabe, totoo pala, bulong ng isang office mate. Ang cute nila, sagot ng isa. Bagay sila, kahit suplada si ma'am. Hindi na nga siya mukhang suplada ngayon eh. Pag uwi nila, tahimik sila sa kotse. Pagdating sa kondo, walang sinabi si Kara. Hinila lang niya si Alex sa loob. Niyakap ng mahigpit. Thank you. Bulong ni Kara. Para saan po? Tanong ni Alex. Sa hindi pagsuko. Sa pagturo sa akin na may pag-asa pa.
Umiyak si Alex sa balikat ni Kara. Mahal kita. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hinawakan ni Kara ang mukha ni Alex. I love you too. At hinalikan siya. Sa gabing iyon, muling nagsalubong ang kanilang mga labi. Mas mainit, mas mahaba. Nagtanggal ng takot, nagtanggal ng duda. Naghalikan sila ng matagal. Nagyakapan, naging isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto. Sa ilalim ng makapal na kumot, naramdaman nila ang init ng pagmamahal. Walang iniwan, walang tinira. Buo ang pagtanggap, buo ang pag-ibig. Hindi naging madali para kay Kara na buksan muli ang puso niya. Pero dahil kay Alex, natutunan niyang mahalin ulit. At si Alex, hinding-hindi niya sinukuan ang babaeng mahal niya. Sa likod ng saradong pinto, nahanap nila ang isang pag-ibig na totoo. Walang perpekto, pero handang lumaban, handang magmahal. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.